So ito na nga, para lang nakipaglaro si Kai Sotto sa mga batang player nga po ng Hong Kong, China. Nakita nyo naman kung paano po niya dinumina yung first half ng game sa ilalim ng court, no? At itong part naman na to, no, ipakita ko sa inyo. Si Junmar Fajardo, no, yung taga-rebound talaga once na sumasablay yung mga tira. Itong si Kai Sotto, same scenario, si Kai Sotto nakaabang din palagi sa ilalim, which is twin tower talaga. Yan yung malakas sa depensa na sinasabi nga po na adjustment nitong si Coach Tim ko, no? Laging pinagsasabay Junmar at Kai Sotto. Yung first 5 lineup naman, so far okay ito. Ang nagbago lamang, si Dwight Ramos pinalitan po ni Calvin Obtana, which is napaka-effective talaga. Hindi po mabasa ng Hong Kong, China ang galawan ng Gilas Pilipinas. So nung first quarter nakita natin, no, sayang din yung pagkakataon na ito, no. Nakita natin na kay Kai Sotto ang bola at ipapasa po sana niya dito kay Scottie Thompson, pero matangkad po yung nagbabantay sa kanya, hindi niya makita. So ang nangyari, na loose ball yan, pagpasa ni Kai Sotto, sayang ho. Pero yung pagkakataon na yon, agad namang nakabawi si Kai Sotto ng first 2 points doon nga po sa first quarter ng game, which is yung offense at defense nananatili po. Ganyan talagang technique minsan ni Kai Sotto. Alam nyo naman, hindi naman tayo perfecto, hindi perfecto si Kai Sotto, nagkakamali, pero nababawi niya yun agad. Si Justin Brownlee, mga kaibigan, nakita nyo, no, yung sinasabi ko, Junmar Fajardo laging nasa ilalim. Pag wala si Junmar, si Kai Sotto nandyan. Lagi po yan dyan sila talaga pumapesto. Kasi alam naman natin, no, yung mga kalaban ng Gilas Pilipinas, Hong Kong, China, hindi po katangkaran. Kaya sinamantala nila yung pagkakataon na yon. Kahit nga si Junmar sa malayo tumitira, talagang nasusureball niya. Yan ang kagandahan kay Junmar, mga kaibigan, no. Kahit malalayo, no, na ititira niya talaga, pumapasok po talaga. Bukod po sa pagiging big man niya, sentro, ay may shooting skills din siya, no. Talagang pumapasok. Si Brownlee naman, si JB naman dito, no, talagang kampante siya na yung tira niya dito hindi po matatamaan, no, hindi masusupalpal ng kalaban ng Hong Kong, China. Kalmado siya dyan, no, dahil nga sa galawan ng Hong Kong, China, nababasa niya yun. Tingnan niyo mabuti. Ito yung sinasabi ko sa inyo na mala Justin Brownlee na mahirap basahin ng galaw. At yung mga times na yan, mga kaibigan, lamang na dyan ng Gilas Pilipinas. Yung first quarter pa lamang, 25-69 yung naging score. At hindi na po yun nahabol ng Hong Kong, China hanggang dumating po sa second quarter ng game, which is nagtapos po yung first half ng game 10 points ang lamang ng Gilas Pilipinas, 45-35. Ang ganda rin kasi ng pinapakita dito ni Kai Sotto, mga kaibigan, hindi lamang yung offensa niya, yung depensa ni Kai Sotto talaga nananatili. Ito naman sinasabi kong part na to, sumablay si Kai Sotto, nandyan si Kevin Kiembao, mga kaibigan, pinasok siya, no, doon sa first half, which is effective talaga. Nagsigawan pa nga yung mga fans. Syempre, alam nyo, yung first game sa New Zealand, hindi siya nagamit. Kaya si Kai Sotto, merong nakakatandem, no, taga-alalay. Yan ang sinasabi ko, pag merong chemistry at momentum po ang mga player na magkakasama, madali nilang nakikita yung galawan po ng bawat isa. So sa second half, hindi na po nakahabol ang kupunan nga po ng Hong Kong, China, and congratulations sa Gilas Pilipinas.